kasundo ni Kristo. Ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Umirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ang paghahayag ni Jesus ng kanyang mga piniling maging kasama. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kontrol. Tanging ang Diyos ang nakakaalam. Katulad ng hindi tayo makakapili kung sino ang gusto natin maging magulang o maging anak. Tanging ang Diyos ang nagpasya kung kanino kang magulang o kung sino ang mga anak na ibibigay sa iyo. Pero mayroon din pagkakataon na tayo po ay binibigyan ng Diyos ng kalayaan na pumili kung sino ang ating makakasama. Sa tingin niyo po ba, tama ang mga taong pinili mo o kaya naman ay pumili sa iyong makasama ka? Sige po, isip muna tayo. Tayo ba ay hindi nagsisisi o sila ba ay hindi nagsisisi na ikaw ay piliin maging kaibigan, maging kasama o pagkatiwalaan man lamang? Importante kasi po, no, at tayo bilang tao, mahalaga sa atin yung maramdaman na hindi tayo nag-iisa. Bagamat, kakayanin mo naman mabuhay sana, no? Kakayanin mong mag-isa. Pero katulad nga sa Ebanghelyo, nitong mga nakalipas na araw, kaya naman ni Jesus gawin lahat ng ginagawa niya. Sa tulong, siyempre, ng Panginoon, sa tulong ng kanyang Ama na laging tumatawag. Pero ngayon ay ipinahayag sa atin na ninais ni Jesus na may makasama, na mayroong mabahaginan, yung hindi niya sinosolo, yung hindi lang siya, kundi nais niyang ibahagi kung ano ang kanyang kaalaman, katulad ng mga nalalaman niya tungkol sa mabuting balita at higit ay yung kapangyarihan na magpalayas ng demonyo.
Kaya niya ito na siya lang, pero minabuti niya na mayroon siyang makasama. Sa panahong ito ng pandemya, sabi nga po nila, lumitaw yung mga totoong tao, mga totoong kaibigan, yung totoong maaasahan. Nalaman mo na yan ngayon. At nawa, talagang matuto tayo. Wala na rin naman mangyayari kung pagsisisihan pa natin yung pagkakamali ng pagkapili mo o mga pinili mong samahan noong panahon na lahat ay okay. Wala na rin mangyayari, pero mahalaga po doon yung mga bagay na natututunan natin eh. Sa ibang Ebanghelyo po, itong mga pinili ni Jesus, hindi lang naman basta, isang karangalan kasi yun, na pinili sila ni Jesus. Isang karangalan yun. Pero, hindi pinilit ni Jesus ang mga alagad. Sana malinaw po, Magkaiba kasi yung pinili sa pinilit o napilitan lang. Kasi lahat ng ito, lahat ng 12 ito ay nilapitan ni Jesus, tinawag ni Jesus na sumunod sa Kanya. Ngayon lang naman, ginawang opisyal na sila ay tawaging apostol. Pero lahat sila ay tumugon sa tawag ni Jesus. May desisyon din na pinanggalingan na sa kanilang desisyon, alam nila kung sino itong sasamahan nila. Alam nila kung sino si Jesus at handa silang kilalanin at tuklasin pa at anuman ang matuklasan nila, tatanggapin nila si Jesus. Ngayon po ay isang paalala din na araw-araw pinipili po tayo ni Jesus. Araw-araw o bawat sandali ng ating buhay, pinipili tayo ni Jesus. Hindi ko nga lang alam kung tayo ba, pinipili ba natin si Jesus sa bawat sandali ng ating buhay? Hindi naman po kawalan kay Jesus yung hindi mo siya piliin. Pero malaking kawalan sa tao ang hindi siya piliin. Yan, nawa po mga kapatid sa naranasan natin at patuloy na nararanasan dulot ng pandemyang ito ay mas maging matalino din tayo, maging mapanuri. Sino ba ang mga taong dapat nating samahan, dapat nating pagkatiwalaan? Lalo tigit, sa nalalapit na mga kampanya, sa nalalapit na eleksyon, lahat po sila ay lalapit sa inyo, lalo na sa mga tinatawag ng lipunan na mga mahihirap sa lipunan. Lahat po sila magsasabi sa iyo na ako ay para sa masa, ako ay para sa mahirap. Totoo ba talaga na handa kang samahan o gagamitin lang ang iyong pagkamahirap? Yun ang kanilang motibasyon para lumapit sa iyo. So kanino mo ibibigay ang iyong tiwala? Okay, kung nagkamali man tayo ng binigyan ng pagtitiwala nung nakalipas, sana ngayon mas piliin mo yung tamang tao na sasamahan ka talaga sa hirap at ginhawa. Isa lang po ang titiyakin ko sa inyo ngayong araw na ito. Ano man ang mangyari sa atin, patuloy tayong pipiliin ng Poong Jesus Nazareno. Amen.